Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 4 Second Periodical Examination Reviewer in EPP AFA 4. Bakit mahalaga ang pagtatanim sa mga baryo sa Pilipinas? B. Dahil nagbibigay ito ng kabuhayan sa maraming pamilya at sinisigurong may pagkain ang komunidad. Alin ang pinakaangkop na sistema ng pagtatanim sa matarik o madaling madurog na lupain? Tama, ito ay C. Contour farming. Paano nakakatulong ang intercropping sa mga magsasaka? B. Nababawasan ang peste at tumataas ang kita mula sa iba't ibang pananim. Ano ang pinakamainam na paraan ng pagtatanim kung maliit ang lupa pero maraming tubig? B. Hydroponics. Paano nakakatulong ang paghahalaman sa kalusugan ng tao? C. Nakakatanggal ng stress at nagiging libangan. Aling mga hayop ang direktang nakikinabang sa sariwang hangin, pagkain at tubig mula sa mga halaman? C. Ibon at isda. Paano nakakatulong ang paghahalaman para mabawasan ang polusyon? B. Nagbibigay ito ng lilim at sariwang hangin. Ano ang pangunahing benepisyo ng mga halaman sa komunidad para sa mga sakuna tulad ng baha? B. Hinahadlangan nito ang mabilis na pag-agos ng tubig ulan. Alin sa mga batas ang tumutulong sa pagpapatupad ng organikong pagsasaka sa Pilipinas? C. RA 10068 Organic Agricultural Act of 2010. Paano tinutulungan ng Department of Agriculture ang mga nag-aalaga ng pananim? B. Nagbibigay sila ng binhi at kagamitan para sa organikong pamamaraan. Ang barangay nyo ay maglulunsad ng urban gardening. Ano ang pinakamainam mong gawin upang makatulong? C. Maging aktibo sa programa ng pagtatanim at paggawa ng compost. Bilang estudyante, paano ka makikinabang sa serbisyo ng Agricultural Training Institute? B. Makaka-attend ka ng pagsasanay tungkol sa makabagong paraan ng pagtatanim.
Sino ang kilalang nagtatanim ng dragon fruit sa Ilocos Norte na halimbawa ng masipag na magsasaka? Si Edith Dakoykoy. Anong katangian ang kailangan para maging matagumpay na magsasaka tulad ni Senen Bacani sa Mindanao? Si pagiging malikhain at determinadong magtrabaho. Si Patricio Base ay nagtatanim ng pakwan, honeydew at papaya. Anong ugali ang makakatulong sa tagumpay niya? A. Maging masigasig at maparaan. Ano ang pangunahing katangian ng tagapagtatag ng Live Green Metro Manila International Organic Vegetable na si Paris V? B. Tiyaga at dedikasyon sa sustainable na pagsasaka. Bakit mahalaga ang paggawa ng compost para sa mga pananim? C. Para mapabuti ang kalidad ng lupa at panatilihin ang sustansya nito. Sa paggawa ng natural na pestisidyo gamit ang OHN, Oriental Herbal Nutrients 2, alin ang pinakamahalagang sangkap para palakasin ang laban sa peste? A. Luya. Paano gumagana ang vermicomposting sa paggawa ng organikong pataba? B. Gumagamit ng bulate upang mabulok ang organikong basura at makabuo ng masustansyang pataba. Alin ang hindi parte ng natural na pestisidyo mula sa neem tree oil? A. Sili. Ano ang dapat isaalang-alang kapag pipili ng lugar para pagtanim? B. Uri ng halaman na itatanim. Kung magtatanim ka ng gulay, anong uri ng lupa ang pinakaangkop para tumubo ng mabuti? A. Mabuhanging lupa na mabilis mag-drain. Paano nakakatulong ang pagtatala ng gastos sa paghahalaman? C. Para kontrolin ang budget at masigurong may sapat na kagamitan. Ano ang pinakamahalagang isaalang-alang sa pagpili kung full sun o partial shade ang ilalagay sa halaman? C. Pangangailangan ng halaman sa sikat ng araw. Ano ang unang hakbang sa natural na pagtatanim para masigurong tutubo ng maayos ang mga tanim?
C. Gumawa ng plano o layout ng taniman. Paano nakakatulong ang organikong pataba sa natural na pagtatanim? C. Pinayayaman nito ang lupa at nagbibigay ng sustansya sa halaman. Kung magtatanim ka ng gulay sa bakuran, alin sa mga ito ang magandang itanim at karaniwang makikita sa komunidad? C. Talong. Bakit mahalaga ang paglilinis ng lugar bago magtanim? C. Para maiwasan ang hadlang tulad ng damo o basura na makakahadlang sa pagtubo. Ano ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang peste at sakit sa tanim? B. Gumamit ng natural na lunas, gaya ng pinaghalong bawang, sili at baking soda. Paano nakakatulong ang pagbubungkal ng lupa sa paglago ng halaman? A. Mas mapapasukan ng ugat ang sustansya mula sa lupa. Bakit mahalaga ang tamang paraan ng pagpaparami, sexual o asexual, para sa maliliit na magsasaka? Dahil ang ilang paraan ay mas epektibo, depende sa uri ng tanim at panahon. Kung magpaparami ka ng mangga at gusto mong mataas ang kalidad ng puno, aling asexual na paraan ang pinakamainam? B. Paggrafting o paglipat ng usbong mula sa magandang puno papunta sa batang puno. Bakit mahalagang anihin ng palay sa tamang oras? Para masigurong mataas ang kalidad ng butil at hindi masisira. Paano malalaman kung handa ng anihin ng gulay tulad ng ampalaya? Mabigat at medyo nagiging dilaw kapag hinawakan. Sa tradisyonal na pag-aani ng niyog, ano ang karaniwang ginagamit para makuha ang bunga? B. Bolo o itak para alisin mula sa puno. Ano ang isa sa pinakamahusay na paraan ng pag-iimbak ng kamatis para mapanatili ang sariwa nito? D. Itago sa tuyo at malamig na lugar na walang direktang sikat ng araw. Kung nagbebenta ng gulay sa barangay, ano ang pinakamabisang paraan para maraming mamili? B. Mag-anunsyo sa social media tulad ng Facebook. Kung maliit ang tubo mula sa bentahan ng gulay, alin ang makakatulong
dagdagan ang kita. Magbenta ng mas malaking dami o pakyawan. Nagbenta si Aling Nena ng kamatis, ang kita niya ay 1,200 pesos at puhunan 800 pesos. Magkano ang kanyang tubo? ₱400. Ano ang pangunahing benepisyo ng paggamit ng electronic spreadsheet sa pagkwenta ng kita at tubo kumpara sa manual? A. Mas mabilis makapagbilang at makapagsagawa ng kalkulasyon.